Good evening, fellow Rotarians and friends of Rotary. According to the World Health Organization, out of 1,000 live births, 1 to 2 babies are affected with hair lip o yung tinatawag nating bingot or cleft palate, yung tinatawag naman nating ngongo. And the cases are high in Asian countries like the Philippines. Up to date, there are many foundations and institutions that give free surgeries to the indigent patients. And of course, Rotary International takes part in this charitable work. Please join me again tonight as we see other medical and livelihood services rendered by Rotarians in different areas. This is past District Governor Jess Cifra for Rotary in Action. We are happy people serving people. Isang livelihood and training center para sa mga PWDs o persons with disability sa Marikina City ang opisyal na binuksan sa Concepcion Integrated School Secondary Level sa pagtutulungan ng Department of Education at Rotary International District 3800 sa pangunguna ng Rotary Club of Marikina Heights. Ito pong project namin ngayon is a part of the continuing livelihood project for persons with disabilities. This is started with a global grant worth $40,000 intended for projects such as like this. Itong aming proyekto ay yung sewing machine na kung saan tinuturuan na magtahi ang mga PWD at mga estudyante na gustong matuto para magkaroon ng hanap buhay. At ang aming pinagsabay na proyekto ay yung tinatawag na cooking sa pamagitan ng pagtuturo namin sa pagluluto. Siguro madadagdagan ng income ng mga tao. 4 na Rotary Clubs na kinabibilangan ng Rotary Club of Kowloon Golden Mile, District 3450, Rotary Club of Wakwak, Rotary Club of Marikina South at Rotary Club of Marikina Heights ang nagsanib puwersa para mag-donate ng mga sewing machines at mga kasangkapan sa pagluluto para sa inilunsad na training center. Dito po nag-donate kami ng 5 sewing machine. Meron din po kaming donate na oven, yung mga cooking utensils, refrigerator, electric fan. At lahat po ito nanggaling po doon sa aming matching grant sa district. Labis naman ang pasasalamat ng mga PWDs at ng mga guro at estudyante ng Concepcion Integrated School sa ipinagkaloob na livelihood program ng mga Rotarians. Masaya yung aming Marikina Person with Disability Federation dahil nabigyan na naman kami ng isang magandang livelihood at training at sa pamumuno po ng aming Mayor Marcy Tudoro ay labis-labis po kami nagpapasalamat sa Rotary Club ng Marikina Heights. Sila po ang nanguna upang pagkalooban ang mga taong may kapansanan ng lungsod ng Marikina ng ganitong klase ng livelihood. Malaking tulong po sa amin ang mga kagamitang ito sapagkat sa pamagitan po nito maaari naming mahubog ang kanilang mga talento kung ito po ang kanilang tutunguhin. Maraming salamat po. Taong 2014 pa nang pasimulan ng grupo ang proyektong ito. You're still watching Rotary in Action. At this point, alamin naman natin ang ginagawang libreng operasyon sa mga bingot at ngongo na isinagawa ng ating featured club, ang Rotary Club of Cavite Metro. Let's all watch this. The Rotary Club of Cavite Metro was chartered on May 19, 2004. Through the years, the club continues to perform at its best with a pool of talented members and officers. Until this date,
the club remains one of the top club under District 3810 through the leadership of world-class President Linda Len Hao Uy, as she continues the club's legacy in serving the community. The club is active in different projects like scholarship program, distribution of medicine, medical supplies, and hygiene kits in hospitals, anti-flu vaccination drive, vocational training, mangrove tree planting, Balik Eskwela project, environmental and coastal cleaning, and youth exchange program. But their most remarkable project is the Operation Smile, libreng operasyon ng bingot, which provides free reconstructive surgeries on children with cleft lip and cleft palate. Even before becoming the president, Linda Hao Uy already decided that this will be her signature project. And so, with God's help, the plan was executed on September last year. The operation itself being offered by the pages is totally free. But yung participation ng Rotary Club of Cavite Metro was to get patients, because their primary concern last year was really on how to find or search for patients, looking for patients elsewhere. That's why they are transferring from one province to another province to be able to reach out to the different people or the patients in that specific community. So the Rotary Club naman, after searching the patients, we come up with this project na not only patients, we extended our service not just in finding patients, but to provide also like the machineries that they use for the operation, because yung pages is an organization itself that also needs funding, because the equipments that they've been using for the past years can no longer be used for more years, diba? Meron siyang duration. So the best part of this one, if we contribute to the machineries also, those machines can be used by the hospital afterwards. So that means the project is very sustainable. Maraming salamat po sa lahat ng nakipagtulungan po sa Rotary Club of Cavite Metro upang maidaos po ang isang napakamatagumpay na operasyon na pinangalanan po naming facial reconstructive surgery na ginanap po sa Tarlac City, sa Tarlac Provincial Hospital noong nakaraang February 13 to 19, 2016. Maraming salamat po sa PAGES, sa Philippine-American Group of Educators and Surgeons, sa kanilang pagtulong po sa amin sa pagbibigay ng libreng operasyon. Ganun din po sa Tarlac Provincial Government, headed by Governor Victor Yap, and the Tarlac Provincial Hospital. Marami rin po salamat sa mga world-class presidents na tumulong po sa amin sa paghanap din po ng pasyente, lalong-lalo na po sa aming District Governor na si Governor Robert Pagdanganan. Ang proyekto pong ito ng PAGES ay ginaganap po kada buwan po ng Pebrero. So, the next operation schedule po natin is on February 2017. Kung meron po kayong alam na mga pasyente, mga batang pinanganak na may kapansanan sa kanilang mukha, at kahit po mga matanda na hindi pa po naoperahan, ay maaari niyo po silang isulat sa amin sa Rotary Club of Cavite Metro. Meron po kaming fan page sa Facebook, at pwede rin niyo rin pong itawag ito sa numerong 099-88-613-618. For the club's achievement, I'm so proud to say that we've done the song entitled Rotary Team Be a Gift to the World. Second was the hosting of the Membership Development Seminar, which is the most important seminar, as they say, in the district. Third was the chartering of the new Rotary Club, which was acclaimed as the very first, not only in the Philippines, but also in the whole of Zone 7A. Aside from this reconstructive surgery project, the club also did a shoe giving in Zamboanga and tree planting project in Imus, Cavite. They are also giving away 8,000 books to different public schools around Cavite area.
Isa ang Pilipinas sa Asian countries na may mataas na kaso ng cleft lip o bingot. Ang cleft lip at cleft palate ay nangyayari kapag ang tissues sa mukha at bibig ng sanggol ay hindi nabubuo ng maayos. Salamat sa Diyos, mayroong mga tao na bukas palad sa pagtulong sa mga kapuspalad na pasyente. Well, ang proyektong ito, una po ay hindi lang maganda, napakaganda. Sapagkat talagang nakakapagbigay ng bagong pag-asa doon sa mga naging biktima ng mga facial deformities. At napili po ang Tarlac sapagkat ito ay isang partnership between the PAGES, Philippine-American Group of Educators and Surgeons, at ng pamahalaan ng Tarlac at ng Rotary Club of Cavite Metro sa pamumuno ni World-Class President Len Hau'uy. Ang sistema po ay nag-identify ng mga pasyente ng mga facial deformities ang Rotary Club of Cavite Metro sa pakikipag-ugnay sa iba't ibang grupo. At pagkatapos po, dito gagawin sa Tarlac Provincial Hospital. At ito namang PAGES sa pangunguna ni Founder, Chairman Vid Figueras, sila naman ngayon ang nangangasiwa sa pag-oopera. We're just so happy to be part of this. Especially, gusto kong bigyan ng credit talaga to si World-Class President Len Hau'uy at ang Rotary Club of Cavite Metro. They've been working on this for like 2 years now. Katuwang ng Rotary Club of Cavite Metro, ang local government at ang PAGES o Philippine-American Group of Educators and Surgeons sa pagsasagawa nito. Ang PAGES ay grupo ng mga doktor, anesthesiologist, pediatrician, surgeons, at mga nurse na nagmula sa Amerika at may mga kasapi na mula sa United Kingdom, Australia, Canada, Hong Kong at maging sa Pilipinas. 26 na taon na silang nagbibigay ng libreng reconstructive surgery sa mga may facial deformities. Kaya naman, mahigit 6,000 bata na ang kanilang natulungan. Facial deformity, kasi lalong-lalo na yung mga bata, Jess, pagka yung mga batang yan ay may kapansanan na hindi mo agad nagamot, alam mo, nakakaawa yung mga magulang dahil hindi sila makapag-aral, nahihiya sila lumabas, hindi makikipaglaro sa mga katulad nila mga bata. Every time na yung bata palabas niya, nakikipag-awa yung magulang dahil tinutokso yung anak, umiiyak, na itinukso ako, bingot daw ako, ngungu daw ako. At saka ang most important is yung medical. Kasi pagka ang batang merong bingot o ngungu, pagka nag-suck ng milk yan, lumalabas sa ears nila at saka sa nose. Infection, unhealthy, hindi yung pag-angat ng bata ng kanyang timbang, hindi sapat sa kanyang edad. Kaya kami naman ay nandito. Specialty namin is facial reconstructive surgery. Kaya mga plastic surgeon talaga ang kasama natin. Kung may mga kapansanan sa mukha, walang ilong, walang tenga, pwede natin lagyan yan. Tsaka yun nga, bingot ngongo, sabi nga ni chairman namin kanina, it only take 45 minutes to change a children's life. Bakit mo ipagkakait? 45 minutes, isasarado mo yung panyo, and then you're building his future. Very well, sir. Very tama, well, tama. Papasalamat ako sa Rotary nationwide, sa iyo kasamang Jess, kay kasamang Len, na kami nakaanib nyo sa proyektong ito. And sana hindi pa itong huli ng ating pagsasama. Isa si Baby Steven sa mga natulungan sa Operation Hope na ito. Siya ay 1 taong gulang pa lamang at nagmula sa Lipa, Batangas. Lumabas po yung gilagid niya sa kanang. Oh, I see. So kung hindi nga po sana lumabas yan, ngalangalan na po sa amin. Ang operahan lang daw po sa kanya, itong pinakang labi, yung ngalangalan po hindi po ma-operahan. Oh, so ngayon, kaya masaya ka na? Sobra po, kasi po nakawalan po, lalo po pag nagkakasama. Hirap po yun. Kasi po nahihirapan siya. Oh.
Salamat na lang po na aprobahan kami maayos po. Kasi po may nag-medical kami po sa hospital po ng Lipa, sa Lipa. Ang sabi po, hindi daw po nila pinapupunta po sa Maynila, sa Quezon City. Nagkataon naman po namin ito. Dito na po kami dumiretso kaysa naman po. Kasi po, sila na rin po kasi yung unang nag-operate. Kaya baka sakali na rin po. Awa ng Diyos ko ma-operahan naman po. Nakaano na po kami, mami. Sa isinagawang libreng operasyon ng bingot ng Rotary Club of Cavite para sa taong ito, 146 na mga bata ang nabigyan ng pag-asa upang mamuhay ng normal. Thank you to our featured club, the Rotary Club of Cavite Metro, for its noble project. Please continue the good work and may you be blessed with more members who are willing to do their best to serve the community. Kanina, we showcased the activities of the Rotary Club of Lopez and the Rotary Club of Camuning Central and the Rotary Club of Cavite Metro. Ngayon naman, let's go to Antipolo to see what our fellow Rotarians have been doing for their community. Panoorin po natin ito. The Rotary Club of Antipolo City was officially chartered on February 23, 2008 through the efforts of its sponsoring club, the Rotary Club of Tres Escalon, Taytay. Sa ngayon, nasa more or less 30 members kami, pero yung active nasa 80 to 90%. At pwede ka namin kung sabihin na yung diversity, our club has members coming from different fields like professionals, businessmen, and teachers from the academy. So yun ang strength namin. So iba't-iba yung interest ng mga members. For almost 8 years, the club has been active in different activities such as feeding programs, books and bag distribution, project for PWDs and prisoners, and many others. Rotary Club of Antipolo also supported its community through livelihood projects and other activities in partnership with the Rotary Community Corps of Sitio Bayugo. About serving the community. When we talk of the Rotary Community Corps, it's a group organized under Rotary who are all non-Rotarians. Every Rotarian should know why he or she joined Rotary. The only object of Rotary is service. Although being a gift to the world is the theme, sa grupo ko, what we give, love, and serve. Yun yung motto ko sa mga presidente ko, and that's our rallying chant. Sitio Bayugo is composed of 154 families, and with the support and assistance from the Rotary Club of Antipolo City, they were able to build their own multi-purpose hall where they hold meetings and other occasions. Noong una, bali halos 10 bahay lang yung naka-onsite. Noong una po kasi, ang meeting place namin sa mga puno lang po kung saan yung may lilim, nandun kami. Pinakilala ako kay Attorney Ricky Villarreal na sabi niya siya yung makakatulong sa amin. Bago kami napunta dito, bali sa creek po kami nag-umpisa, doon po kami nakatira. Isa po sa pangunahin namin problema, yung meeting place namin, na kapag kasi umuulan, wala kaming mapagtitipunan, kapag mainit, mahirap. Kaya
blessing po sila sa amin na nag-decide po sila na tulungan kami para ipatayo po yung aming multipurpose hall. Ang ginawa po namin, lumapit kami sa kanila at yun, hindi naman nila kami binigyo. Yung mga upcoming projects po namin, plano po namin talaga na yung mga street lights po namin, yung mga post ng mga light namin mapagawa. Tapos po yung aming kalsada mapasemento na. At para din po sa aming mga anak. At saka yung magkaroon kami ng request po ng aming mga kids na magkaroon ng basketball court. Yung movable ring, yun po. Yun po muna yung namin sa ngayon. Once you give, it has to be, kasi if you give something, do not expect anything back in return. And you should be able to love what you are doing, and so that you can serve the fullest. That is my message. And I hope myself will be a gift to humanity. And I'm very grateful that I was able to join, and I am a very committed Rotarian. Thank you. Is the hope of our nation. They are the future leaders who can build a better society. That's why Rotary Club of Kamuning is persistently investing in them. And as a part of this cause, taong-taong nagsasagawa ang Rotary ng competition sa public elementary and high schools sa Quezon City. Ang tawag nila dito ay Alay ng Rotary sa Araw ng Kabataan. In Rotary, we have the youth service program, and that is to recognize the positive change implemented by the youth through leadership, through participation in a meaningful service project. So ang purpose namin ito ay para yung mga youth maging ang buhay nila ay makahulugan, yung value formation, at saka to reach their full potential para maharap nila yung future with greater knowledge and greater skills. Actually, pinasasalamatan ko ang Rotary Club of Kamuning, pinamumunuan ng aking world-class President Yeye Manawis sa napakagandang proyekto na ito na for several years na, every year ginagawa po nila ito. At kung hindi dahil sa kanila, wala tayong ganitong kagandang proyekto. At pasasalamatan natin ang ating mga partners in service, yung Quezon City local government, at lahat-lahat ng bumubuo para ito ay maging a successful event. Sa mga kabataan natin, ito ay kompetisyon. Kaya kailangan bigay nila ang pinakamagaling nila, manalo, matalo, ilabas nila yung kanilang kagalingan. At sa mga magulang, napakaganda nito. Suportahan itong proyekto na ito sa mga kanilang anak rather than kung saan-saan lang bisyo sila mapapunta. Sa ginanap na 22nd Alay ng Rotary sa Araw ng Kabataan noong February 20, 77 public elementary and high schools sa Quezon City ang nagtipon-tipon sa Amoranto Stadium. Umabot sa 10,201 ang attendees na binubuo ng parents, students, teachers, and school officials. The students competed for drum and lyre, poster making, solo singing, chorale, rondalya, and dance categories.
Maganda po na pa-competition ng Rotary Club. Maraming bata po natutulungan. Imbis na mapunta sa drugs or kung ano pa man. Ini-enjoy nila yung ginagawa nila sa pamamagitan ng pagtugtog na instrumento kanilang hawak. Sobrang pinagandaan namin to, I think, 4 months. Dahil matagal naming hinihintay. Nakadalawa kasi kami last year. And then, nag-focus kami para sa taon na to para makuha yung Hall of Fame. Humble in victory, gracious in defeat. And one of the values na itinuturo ng flagship project na ito ay ang pagpapahalaga ng mga estudyante sa kanilang mga guro. Sobrang thankful po kami kasi kung wala sila, hindi po kami makakarating dito. And as in, sobrang thankful po kami sa kanila kasi si Mami yung nag-mold sa amin. Parang sila yung naging daan para makamit namin tong champion na to. Siyempre, sama-sama po kaming lahat doon. Sobrang thankful kasi parang binibigyan nila ng opportunity yung mga kabataan na mag-shine at i-share yung talent nila sa mga kabataan para ma-inspire pa po yung ibang kabataan na maging isang magandang halimbawa. Rotary Club of Kamuning will never get tired in creating leaders who are willing to serve the community, whether they are elderly or young. Bago maging district-wide project ng District 3780, ito muna ay naging flagship project ng Rotary Club of Kamuning na ngayong taon ay pinamumunuan ni world-class President Siegfried Yeye Manawis. Una sa lahat, nais kong batiin ng magandang araw ang lahat ng manonood ng napakalawak na UNTV. Ako po si Dr. Siegfried Yeye Manawis, ang Pangulo po ng Rotary Club of Kamuning. Nais ko na rin pong kunin ang pagkakataon na to upang taus-puso pong pasalamatan sa ngalan po ng Rotary Club of Kamuning. Unang-una po ang pamahalaan po ng Quezon City. Ganun din po ang Department of Education dito po sa ating pong lungsod. Nais pong pasalamatan po ng inyong lingkod, ang UNTV, sa walang sawa pong pagsuporta sa programang ito. Hindi niyo po tatanungin, ang ating pong Kuya Daniel Rason ay membro po ng Rotary Club of Kamuning na amin pong kinararangal po talaga na sabihin. Sa mga kabataan pong nakakapakinig, muli ang Rotary Club of Kamuning sa pamumuno po na inyong lingkod, si Dr. Yeye Manawis, ay taus-puso pong nananawagan at nananalig po na sana po ang mga kabataan ay tayo po'y mag-aral, mahalin po natin ang ating bayan, maglingkod po tayo sa ating pamayanan. Sa buhay po natin ang pagiging nasyonalismo sapagkat tayo pong mga kabataan, kayo pong mga kabataan, ang pundasyon at magtataguyod po ng bansang Pilipinas sa darating na hinaharap. Mabuhay po ang kabataan, mabuhay ang Rotary Club of Kamuning, mabuhay po ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. And that concludes our episode tonight. Rotary in Action would like to thank Live It. Take care of your liver with Live It. At sa OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis. Sa OsteoGuard, go galaw. Wow! Ayaw nyo bang tumaba? Take Fatrol. Go with the Power 500. At sa New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. You can visit our Facebook page at www.facebook.com/ria.untv. At tulad po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Razon, ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. Ako pong muli si Past District Governor Jess Cifra. Please join me again next week dito lang sa Rotary in Action because we're happy people serving people. We are Rotarian for the world. Make the Rotary flag as the flag of